Alright, so magandang araw sa inyo lahat. Good morning ulit mga kapatid. JDB po ang inyong paglingkod. Ito ho yung sagot. Kasi ho, si PBBM po, nanalo ng 2 beses. Okay? Kumbaga, sabi ko nga dyan, 2 beses tinalo si Digong sa eleksyon. Okay? So, paano ka naman sabi yon? Well, sabi nga rito ni Richard Hidarian, wait, BBM won twice more votes than your tatay. Isa hong dilawan, no? And turn kakamping, ito hong si Richard Hidarian. Dating talagang rabid na makalaban sa mga Marcoses. So sabi niya rito, wait, BBM won twice, more votes than your tatay. Teka ako, tingnan ko nga. Sabi ko, hanap naman ako. O nga ano? Sabi niya, and his approvals are 60% plus. So my advice to you, DDS Fox, bakit di nyo na lang suportahan ang gobyerno? Puro kayo nega. Di ba? Anong problema ngayon naman po nito ni PBBM? Meron ho kasing ang mga Duterte ay meron po silang tinatawag na political strategist. Walang iba nga ho, di ba? Yung sa Publicus Asia, si Malutikia. At yung pinakahuling nilabas nilang survey, oh my God, talagang horrible. talagang talagang sabi natin na isinadsad talaga si PBBM sa kahihiyan. 'Di ba na sobrang bagsak na bagsak dun sa kanilang survey. Pero hindi nila naitago ang katotohanan na si Sara, bagamat yung pinalitaw nilang mataas pa rin, konting bilang na lang, konting puntos na lang, is downtrend. At yun po yung malaking bagay doon. Na hindi nila naitago ang katotohanan na downtrend po. 'Di ba? Si Sara. Now, kung titignan niyo po rin naman kasi yung boto, no? Sasampalin talaga sila ng katotohanan na si PBBM nga naman talaga dinoble yung boto ni Duterte. Di ba? Yan mo, PBBM got 31,629,783 votes noong 2022. Yan, ang nakuha niya. Tapos, ito naman po ang kay Duterte. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Si Duterte po. Ito yung kay VP Sara, 'di ba? 32.208. Ngayon, ito naman pong si Digong, nasa 16 million lang naman ang kanyang boto nung 2020, noong 2016. 'Di ba? Ganun lang naman yung diferensya ng ganun yung boto eh. Then si PBBM ay nasa 14 million lang mahigit sa kanyang kandidatura pagka vice presidente. Pero kung naglaban po si Duterte at saka si BBM at the time, palagay ko sa kangkungan talaga pupulutin eto hong si Duterte. Bakit? Siyempre, hindi mai-endorso. Nga namang i-endorso noong 2016 ng pamilya Marcos sa mga loyalista si Duterte. Na samantalang si BBM ang kandidato. Sayang nga tumakbo pa siya noon na pagkabise. 'Di ba? At ang napansin ko nga ho rito, base sa mga salita ni Duterte noon, di ba, tingnan nyo yung timeline. 2009, umalis siya sa PDP laban, no, for unknown reason. Tapos, maybe siguro kasi dahil sa local politics siya. And then 2015, Amy Marcos together with the Yellows ng PDP laban ay binalikan siya hinimok na komandidato. So since 2015 pa lamang, talagang nasa isipan na nila yung pagbalik niya, o yung pagpasok niya sa national politics for presidency. Kaya lang, sabi niya, I'm sure napanood niyo to, wala daw siyang pera, wala akong pira. Si Amy, pinautang ako. Tanong nga nakabayad na kaya siya kay Amy? Diba? Ang tanong, was it really Amy? Financed? Diba? His campaign? Noong mga panahon na yan. Diba? So, anong what? Ulitin ko lang, Amy, together with the Yellows, PDP, tatlo po ang mga dilawan. Ang Liberal Party is the known Yellow, along with Aksyon Demokratiko, itong partido ni Isko Moreno noong 2022, di ba? Hanggang ngayon, yan ang partido niya. Na sinuportahan ni Duterte. Di ba? Tapos ang PDP laban na kanyang sariling partido. Now, during his presidency, para masolid niya yung makuha niya yung kumbaga tiwala ng mas marami, kasi nakita naman niya noong 2016 kung paano ano nangyari kay Maroja sa kampanya, 'di ba, sa eleksyon. So nakita ni Duterte na mas malakas ang kampo ng PDP laban kasi halos lahat ng politiko nagsanib sa kanya. Plus kailangan niyang makuha ng solid ang mga Marcos loyalist. Ang puso nila.
Kaya nga kapag may rally ang mga ang mga komunista, lalo yung mga kabataan, ang sumusugod etong sila Nanay Jean Reyes, yung mga loyalista, talagang mga sinaunang loyalista talaga, first generation ika nga. Sila yung bumabara. Yan. Ngayon, nitong 2022 na magkampanyahan na, 'di ba? Prior to that, 2021 pa lamang, talagang si Sara was always on top of the surveys. All surveys, talagang nandun si Sara sa tuktok. Kasi wala namang kalaban. Until 2021, I guess way back July ata yun, August, si BBM nagdesisyon na humiwalay sa NPC. Because ang NPC was waiting for the Duterte's decision. Di ba? Na kung sino ang magpipresidente sa kanila. Kung si Sara magpipresidente o si Digong magbi-VP kay BBM. Pero kung tingnan nyo to ha, tingnan nyo to. Kung napansin nyo rin, ayaw talaga ni Duterte kay BBM. Way back 2021, after he learned na si Sara nag-file ng COC sa pagka-vice presidente, nagalit siya. 'Di ba? Galit siya doon. Now, ito naman, kung aatrasan po natin, 2028, no, kalakasan talaga ng popularity ni Duterte noon. Now, para masiguro niya na yung control sa mga Marcos loyalist na nag-akyat sa kanya ng boto. Kasi mula sa underdog siya eh. Di ba? Kung ilan yung naglaban nun, 6 yata, lagi siyang pangkulelat sa surveys. Ngayon, eto na. Sabi niya, I cannot resolve all these problems or the problems of this country. Find another Marcos. And on another occasion, sabi niya, hindi ko kayang lutasin ang problema ng bayang ito. Kung gusto ninyo, kumuha kayo ng isa pang Marcos. And he was not referring to BBM. He was referring to Amy Marcos. Kasi si Amy ang nagpondo sa kanya. Sabi niya yan, ha? Umutang siya doon. O, kasi wala siyang pira. Diba? Bukod pa yung tulong ni Apollo Kibuloy. Saan po yun? Yung pag-alis niya, 2009 po siya umalis sa PDP Laban. Tapos 2015, pinabalik siya ng mga PDP Laban officials. At sinimulan nila ang drama. Ito naman ay according rin naman ito sa mga naging PR nila. Na narinig ko yan kay Vlad Caster, Dean Vlad Caster, na bahagi ng PR team ni Duterte, Digong. Kabilang din diyan si Nino Barsaga, si Cap. Yan, 2015 pa lang nasa kampo na ni Digong. Kaya sabi niya sa iba, huwag kayong magpanggap. Kung kayo feeling niyo DDS kayo, nako, ngayon lang kayo. Ako nauna sa inyo. Wala pa kayo sa sirkulasyon, nandiyan na ako. Ngayon ganito. Tingnan niyo ha. Nung dumating nag-declare na si BBM na magpipresidente, 'di ba? Tapos si Sara talaga hindi niya yung pagpresidente. Sabi niya, I am determined, I am decided to run for national position. So si Sara nagsisimulang bumaba while BBM is going up. Survey na binabantayan ko lagi ang Publicus Asia. So doon hindi nila naitago na talagang bumababa si Sara. Para ngayon, hanggang sa parang 0.080 na lang 0.080 na lang ata yun o 0.18 ang nilamang ni Sara kay BBM. Tapos na-stop na yung survey. Kasi nagdesisyon na si Sara. Tapos 2021 yun August. Hanggang sa nag-confirm na talaga na magkakaroon ng unity team. Yung nga yung sinasabi ni Sara na si Amy Marcos yung lumapit sa kanila. Diba? Tapos sa bahay ni Martin sa Cebu, nabuo ang lahat ng pagpaplano at kasunduan na mag-VP si Sara. Ngayon, kung talagang malakas ang Duterte, di ba? At sinasabi ni Sara, the presidency was mine in 2022. Bakit hindi siya tumakbo sa pampanguluhan? Di ba? Kaysa yung ganito na nagkukumahog silang pabagsakin si PBBM sa pwesto. Di ba? I think that's a good question na natanong dyan eh. Kung talagang the presidency was hers in 2022, bakit hindi niya po tinakbuhan? Hindi siya tumakbo pagkapangulo. Number 1 siya sa survey sa lahat. Simple lang. Kasi alam po talaga nila na pag ginawa nila yun, niloloko lang niya ang sarili niya. Natural yung mga mamamayan na Pilipino na mga sumuporta, mga bumoto kay Digong noong 2016 at throughout 6 years ay sabi ni Carlo Gamila, JDB, sabi ni Duterte, find another Marcos if he decide to run for the office someday. Ano yun? Parang di yan ang narinig ko. Wala naman siyang binanggit na she. Okay, wala siyang binanggit na she. And to add, binanggit pa nga siya
Sabi niya, alam ko, during campaign pa lang yan eh. Ibigay ko na lang ang pagka-presidente kay Marcos. Paano yun? Ang vice president niya, si Alan Cayetano. Si BBM sa kabilang kampo. Kasi gusto lang din naman niya, tinatridor niya si Alan Cayetano? Hindi ho. Bagkos, gusto niya lang makuha talagang masiguro ang loob ng mga loyalista. Aside from the endorsement. At yun nga yung nangyari. Throughout 6 years ni Digong, respeto natin siya, ginalang natin siya. Di ba? Ganun ang ginawa natin noon eh. So, ano nangyari? Nakuha niya yung loob, lahat-lahat. At hindi nila mapaniwalaan na hindi po sila ang nagbitbit kay BBM. Akala kasi nila yung suporta ng maraming Filipino ay nananatili na kasolid kay Duterte, kay Digong. Kaya lagi nila sinasabi na sinasabi nila si BBM binitbit lang po ni Sara. 'Di ba? Baliktad. At kaya nakikita naman natin pagdating sa mga rallies nila, 'di ba? Utay-utay, kakapi-kapi ranggot. At ito nga, minsan ichinika ko na sa inyo na meron nga kaming videos na talagang sila ay kumukuha pa ng mga rallyista mula ho sa isang malaking organisasyon, no, sa isang malaking organisasyon ng tawag dito ng BBM supporters para makakuha ng mga rallyista doon sa Baseco. Oh, 'di ba? At may video ngayon nagbabayad sila eh. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan ng grupo, 'di ba? Kaya ngayon, tingnan niyo nangyari ron sa EDSA Shrine. Oh, first day nila, people power 'yun ah. People power 'yun. Ano nangyari? 'Di ba? Ang nangyari doon sa kanila, first day, naka 600 na katao. Kaya lang may bayad. 500 ang pangako, 200 ang natanggap. So naglayasan. Tapos ang nangyari, ang nangyari doon, mga sumunod na araw, wala na, nalagas na yung mga tao. Oh, 'di ba? Wala na. Hanggang ngayon, 'di ba? Naging homeless na sila ro, naging squatter na. Yung doon na natutulog yung mga nagba-vlog nilang galing Mindanao na pinadala rito. Paawa para sa mga pakulay, 'di ba? Walang iwanan. Magpaka-homeless. Ganun yung nangyari. So kung totoo po, yung sinasabi nila na kaya nilang pabagsakin si PBBM, hindi ho. Sapagkat kung tutuusin, etong pagkapanalo ni PBBM na 31.6 million, ito rin ang bumitbit kay Sara Duterte. At yung pinagmamalaki nilang 32.2 million ni Sara, hindi ho nila ito ma-translate sa mga lakad nila. 'Di ba? Nadoktrinahan na nila ang halos buong Pilipinas sa mga isog rallies nila. Pero pag may mga ganyang klaseng mga rally-rally, mismo sa mga lugar-lugar ng mga LGU nila, wala hong makapag-rally. Dito lang sa Metro Manila. 'Di ba? Nakaraan, nagbigay na sila ng libreng sakay sa mga taga Cavite dito sa Metro Manila. Ano nangyari on the 6th day? 'Di ba? Walang nangyari ho, walang dumating. Third day ba 'yun? Fourth day yata 'yun. Walang dumating. 'Di ba? Kung may dumating, mangilan-ngilan. Yung libreng sakay sa mga kampo ng simbahan ni Kibuloy sa Cavite. 'Di ba? Sa Muntinlupa, Quezon City, iba-ibang lugar. Pero wala nangyari, 'di ba? 'Yon, ganyan yung tanong. 51 million po bayad sa akin. Kaya nga po nakabili ako nito. Ginto ho 'yan, gold. Okay? Alright, so yun ho yung sagot kung bakit hindi po nila matibag-tibag si PBBM. 'Di ba? Yung kanilang lahat na halos ng effort tinatawagan na nila yung mga retired, mga nananahimik na mga opisyalis ng PMA, 'di ba? Kasi sumbat sila ng sumbat, dinoble ni Duterte yung sweldo ninyo. Deserve naman nila na madoble sweldo nila, 'di ba? And thank you is enough. Bakit? Hindi po galing sa bulsa ni Digong 'yon para isumbat sa mga militar natin na dating nagserbisyo. 'Di ba? Hindi tama 'yon. 'Di ba? So ngayon inaasahan nila 'yan na lalabas. Yung mga tao wala ho. Kaya gustong-gusto po nilang budulin ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tapos pagbibintangan nila, kumbaga yung pambubudol hong ganito, iniipit nila ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na panindigan, pinipressure nila. Kaya lang, hindi ho nila kasi makuhang gawin yan na sila yung ayunan, isisisi nila ngayon, sinasabi na nila na may kumausap na sa INC. So kumbaga ho, Iglesia ni Cristo naman ang kanilang pinagtatangkaan na gamitin pang tibag kay PBBM. Pero maalala ko lang, kami nga noon mas legit yung aming concern kasi ninakaw ni Gloria Arroyo ang pagka-presidente kay ERAP pero nabigo pa po kami sa aming EDSA 3. Kabilang ako doon sa mga lumusob sa Malacanang, yung totoong EDSA People Power 3. 'Di ba? Na nire-replicate ng mga DDS, 3 pa din daw. Diba? Sabi ni Jennifer, kailanman ay hindi matitibag ang INC. Wala naman hong tumitibag. Okay, ang pinag-uusapan po natin dito, malinaw po.
ang ating presidente, si PBBM po. Kasi nga, may mga nagtatanong, bakit ang hirap gibain o tibagin nito ni PBBM? Okay? Sipin nyo, tulong-tulong na, dalawang mag-ama na. Si Digong na talagang naging mataas yung approval rating, trust rating during his time. Talagang siya yung may pinakamataas. Talagang masasabi ko nga na abnormal ang rating ni Tatay Digong noon. Ganon siya minahal ng mga Pilipino. 'Di ba? Kaya lang, ang problema sa kanila, tapos na yung termino, gusto pang nilang gawing tuta at taga-cover up si PBBM. At kung hindi niya makuha yon na ipagpatuloy ang kanyang mga sinimulan sa China at yung mga magic ni Sarah, hindi siya maprotektahan ni PBBM, eh gusto na nilang pabagsakin. Para style Gloria Arroyo, Sarah will have another 6 years parang Gloria Arroyo dati, 'di ba? O kaya lang ang nangyari wala. Okay? So iwan muna natin ito.